Ayun, mapagpalang morning po sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Bolinao. So, napakaganda ng Bolinao. Meron po tayong tinignan dito. So, napadaan mo tayo pa picture-picture ng mga magagandang kainan dito. Magandang kainan dito sa Bolinao. Isa sa pinuntahan natin kasi nandito na rin tayo. Ang Sungayan. Sungayan Grill ata yun. Sungayan Grill. So ayan, napakaganda ng place po nila. Pero may titingnan po tayo dito na isang napakagandang property na may 20,000 square meter, 20 hectares or 200,000 square meter almost. So wala siyang eksaktong 20 hectares. So almost 20 hectares po siya. Ayan, napakaganda nitong place nila. Hindi po yan fish pond, kundi ano po yan mismo. Parang ilog mismo yan. Tapos ginawa na nila ng kainan. Ayun, tulay po yun. So, ayun, ulitin ko. Napadaan po tayo dito. Napakaganda po ang titingnan natin dito. Ito po yun. So, ayan, ganyan yung sa aerial view niya, shot view niya sa taas. Napakaganda. Ayan, tubig po yan na nag-low tide na kaya medyo maitim po yung harap niya. Pero ano po yan, yung mga para siyang, anong tawag doon, yung parang mga seaweeds. Ayan, ganyan po yung aerial view ng ating area. So, nandito tayo sa Bolinao. Ayan, Bolinao po ito at napakaganda po. So, ito po yung isa sa entrance. Sarado lang po yan. So, iikot po tayo para makita po ninyo. So, ito po yung umpisa dito sa pagpasok sa Elote. Yan po yung isang entrance niya. Ayan, yung frontage sa Barangay Road ito. So, mula naman sa bayan ng Bolinao ay nasa ano pa lang po ito, 4.5 kilometers mula sa town proper. So, napakalapit lamang po. At napakalapit din po ito sa tinatarget po nilang may tinatarget po silang gawin diyang ano sa Bolinao, yung paliparan or uh, parang ano po ng eroplano. Yun, ano ba tawag doon? Airport. Siguro kung maliit na airport or ewan, basta may plano po sila, nasa YouTube po yun. At yan po, ang ganda. Ang dami na ng tanim na magagandang uh, puno, mga nyog. So ayan, napakaluwang, napakahaba ng frontage niya sa Barangay Road, pero meron pa po siyang sa part doon sa likod, meron pa pong exit doon na Barangay Road din. So pupuntahan natin mamaya. Napakaganda po nito at hindi po kayo mapapangitan pag pinuntahan nyo po tong lugar na ito sa personal. Napakaganda po nito. So ang ginawa ko na lang, binidyo ko po ito para makita ko muna at inano ko na lang siya, parang binoise over ko na siya. Hindi na ako nagsalita doon sa area kasi para makita ko po muna at masabi ko po sa inyo yung mga details. So ito yung pangalawang entrance din. Yan, pwede rin pong entrance yan. Yan, nandito na tayo sa gilid ng dagat. So pasyalan natin yung loob para makita po ninyo. Napakaganda po nito. So iikutin ko po ito para sa inyo, para makita po nyo lahat ng details po nitong area na ating papasukin sa umagang ito. So ito, ulitin ko, ito ay 20 hectares. So may mga title. Yung title niya is 12,000 mahigit, 120,000 mahigit or 12 hectares mahigit. Tapos yung tax deck naman nito ay 69,000 mahigit. So almost 7 hectares yung tax deck. Ulitin ko po, title niya is 12 hectares mahigit at yung area naman ng tax deck nito ay nasa 69,000. So almost 7 hectares ang area po nito. So tara, puntahan natin sa harap para makita ninyo at para po masilip po yung harap sa dagat tapos sa likod. Marami po pong itong tanim na mangga, makikita natin mamaya. May mga milina, may mahogany. So
ito kasi inumpisahan ng i-develop nga lang, siguro medyo nagka-problema siguro yung seller po natin sa pinansyal, kaya siguro medyo nag-iba ng plano. Ah, kumbaga ang ginawa siguro muna ay ah, kumbaga inayos, pero kinulang siguro ng budget po. So ito yung sa loob na, dito na tayo sa loob. Ayan, napakaganda po nitong area. So nandyan po kami para makita po ninyo. Ayan, kami talagang nag-video niyan. So ayun, umpisa na nating pasyalan. Ito, low tide ngayon, kaya ganyan po yung area. Pero pag high tide, hanggang dyan po yung tubig. So, ulitin ko, ito ay napakalapad nung frontage niya sa dagat, ay mahaba po siya. Siguro nasa 200 meters, ganun po. Pero basta mahaba. At nakadevelop na po lahat yung daan. Nakapagtanim na ng mga iba't ibang klase ng puno. Meron po siyang um, umbrella tree at iba pang mga puno. Tapos yung nyog, ayan, nakaano na po yan. Matagal na pong dinevelop ito, pero siguro hindi po natuloy. Ang plano po nito kasi parang iso-subdivide lahat pa, tapos ibibenta, tapos maglalagay siya ng mga kuwan dito sa harap, parang cottage, mga ganon. Tapos sa taas meron siyang may overlooking kasi itong area na to. So nasa taas sana siya, tapos nandun daw yung swimming pool doon. Basta napakaganda po nung plano po nung seller. Pinakita po niya sa amin yung um, ginawa nilang kung sana yung plano para maglagay po dito ng mga structure or mga gagawin na mga bahay, or kung yung sukat-sukat, kumbaga sinubdivide na. Pero yung daan po na paikot sa area ay na bulldozer na po niya lahat, naayos niya na lahat, matigas na, pwedeng pumasok anumang oras yung sasakyan, hindi po siya maputik. So napakaganda. So ito yung front, napakaganda. Kung makikita ninyo, naayos na, may mga time na kailangan na lang talagang sa ngayon nga ay nagpapapasok na po sila ng kung may maliligo, ganun. Meron siyang 25 pesos per head ata ngayon yung bayad. So napakaganda po nito. Ayan yung mga nakatanim dyan, yung daan doon, maganda. So tara, samahan niyo po ako upang libutin po itong area na ito na aking iaalok po sa inyo dito sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. So napakaluwang po nito, 20 hectares, almost 20 hectares. Tapos napakaganda. Makikita nyo mamaya sa aerial view, ang ganda po nito. Ayan, so libutin po natin upang makita po ninyo yung kabuuan ng area. So sa gilid nito, mayroon ding daan, gilid-gilid, may parehas na may daan po ito. So parang ginawan na niya ng daan bawat entrance and exit para po pagkaayos na, kasi talagang i-develop nga sana to, pero yung naging problema naman hindi na natin tinanong sa seller. Basta ang importante, ito po ay for sale po ngayon, almost 20 hectares. So napakalaki. At kung mayroon kang kasama dito na bibili, mas maganda. Kung grupo kayong bibili, maghahati-hati kayo, mas maganda, kasi ang Bulinaw po ay medyo mataas na rin po ang per square meter niya. Mamaya ko po i-reveal yung presyo nito para mapanood nyo po hanggang dulo po ito. Panoorin nyo po hanggang dulo upang wag nyo na pong tanungin sa akin yung presyo. Kumbaga sa kabuuan naman nito, sagot pag dun sa presyo niya, sagot niya yung capital gain tax. Pero kung makakabawas po kayo, pag-uusapan na ninyo about dun sa capital gain tax. So napakaganda naman po nitong area. Yan, hindi wala akong masabi kasi napakaganda. Kung ako lang po ay mayaman at bilyonaryo, ayun, bibilhin ko rin po ito, pero hindi naman po tayo pinanganak na gano'n. So
I-agent na lang natin, baka sakali po may makapanood po nito na bibili po ng ganitong kalaki at kaluwang na uh, area na may beach front. Napakaganda yung shoreline niya, napakahaba. So mga alam ko 200 meters, kanina pa tayo naglalakad dyan, pero hindi pa natin nararating yung dulo. So napakaganda yan, malapit na yung dulo. Papakita ko rin yung mismong daan niya para makita po ninyo. Pwede ka rin pong mag-alaga dito na kung ano-ano pwede kang maglagay, basta napakaganda. Marami ka pong pwedeng gawin dito sa lugar na ito dahil napakalapit po sa mga um, napakalapit sa mga paupahan. May mga paupahan dyan na papaupa ng building, ng kwarto, napakarami po dyan. Pero pag ito po na-develop mo, napakaganda. Ito yung daan sa gilid. Ito na yung boundary. So napakahaba po nung boundary nito. Napakalapad din yung ginawang daan. Pwedeng magsalubong yung dalawang sasakyan. Kaya wala pong magiging problema kung ano man po yung magiging proyekto o project na gusto niyo pong gawin dito sa lugar na ito na inaalok po namin. Napakaganda, may mga coral reefs po yan, mayroong rock formation, may maliit na cave. So napakaganda po yung lugar na ito. Pwede ka rin mag-alaga dito ng kung anong gusto mong alagaan. Pwede ka rin, ito fish pond dati yan daw. Fish pond dati yan, yan sa left side ay pinag-alagaan din po niya dati. So sa ngayon po kasi may iba po siyang project na pinagtutuunan ng pansin. Isa po yun sa dahilan kaya gusto niyang ibenta ito para matapos muna dahil nagkasabay-sabay nga po yung project na gusto nilang tapusin. So ito yung pag nakatalikod ka sa dagat, ito yung right side. Pero pag nakaharap ka sa dagat, ito yung left side. Makikita mo dito, ito yung daan. Gawa nga talaga. Tapos, hindi daw niya hinahayaan kumapal po ito. Lagi daw siya nagpapalinis. Para po pag may mga buyers na pupunta or may magkagusto, ay makita po nila yung ganda ng area. Napakaganda nga naman. So, mas makikita mo, ma-appreciate mo ito mamaya pag sa aerial view. Ayan, napakaganda po. Dyan po yung likod, yung dagat. Doon po sa likod yung dagat. So ayan, kasama natin si Chelo or Max Vlog dyan. Ayan, ang ganda talaga nitong area na ito. Hindi ko sa personal talagang hanga ka sa ganda ng lugar na ito. At pera na nga lang ang kulang dahil napakaganda po nitong maging property. Kung marami kayong grupo na bibili nito, pwede kasi napakaluwang po ng haba nito sa frontage ng dagat. Ganun din po sa Barangay Road, tapos may exit pa sa likod. Kung group of company po kayo, pwede po ito. Napakaganda po nito. Kung bilyonaryo ka naman, napanood mo itong vlog ko, panoorin mo itong maigi dahil napakaganda po nito. Pwede mo siyang bilhin at pwedeng ditong i-invest mo lahat yung pera mo kasi pag na-develop mo to, siguradong dadayuhin po ito ng mga tao or pwedeng ituloy mo yung subdivide lot para magiging subdivision area po yan. Napakaganda po kasi yung plano ng seller po dito. Kung mabibisita po ninyo, makikita nyo po yung plano po sana ng seller dito para makita po ninyo kung paano po napakaganda yung kanyang mga gustong gawin dyan sa part na yan. May mga bahay po sana dyan, isusubdivide lot po niya tapos ilalagay siya ng mga establishment na pwedeng negosyo para doon sa mga titira po sa lugar na yan. Napakaluwang din po kasi ng 20 hectares. Pero ito po ay ulitin ko po, ito po ay titled yung 12 hectares mahigit at yung 6.9 hectares naman ay tax declaration. Ulitin ko po yung 12,000 hectares mahigit ay ano po siya, title. 6.9 hectares ay tax deck. Ibig sabihin mayroon pong tax deck po ito. Hindi naman po siya
Yung mga magtatanong, ayan yung mga rock formation, ayan rock formation po yung mga yan, napakaganda. Makikita nyo po yung mga batong yan sa taas po niyan, doon po yung overlooking. Mamaya puntahan po natin. Napakaganda po nung area na ito. Tapos meron talagang mga daan. Ayan, kung makikita nyo yung daan, ayan, napakalapad po ng daan. Kaya wala pong magiging problema. At the same time, nag-reader na yan, napison na rin po yan, talagang nakahanda na lahat. Maglalagay ka na lang talaga ng mga structure o ano mang gusto mo or gusto mong ibenta, pwede rin po. Ayan yung mga rock formation. Napakaganda ng lugar na ito dahil na-develop na talaga. Ayun, nakakahingal din po yan. Kaya gusto nyong i-tripping ito, tara puntahan natin para po makita po ninyo mismo. Kasi ako pinuntahan ko talaga yan kasi napakaganda dun sa aerial view na sinend sa akin. At nag-aerial view din kami dyan. Kaya makikita nyo mamaya. Sabi ko puntahan ko kasi napakaganda. Sayang naman yung baka sakaling may naghahanap po ng ganitong klase ng property na mayaman or maraming gatong dyan, pwede po ito sa inyo. Napaka ganda po nito. Kung lalong makita nyo sa personal ito, grabe, napakaganda po ng area na ito. At hindi po kayo manghihinayang, kumbaga hindi po kayo manghihinayang sa gastos kung may pera po kayo na ganun kalaki. Ay yun po yung kuweba na maliit. At tara puntahan po natin yung taas para makita po ninyo. So ayan, nandito na tayo sa likod. Yun yung malayo na yung nalakad natin. Almost 20 minutes na tayo naglalakad. Nasa 17 minutes na. Ayan, napakaganda po ng area. Ayan. So makikita na yung dagat dun sa likod. Mamaya pag nasa taas tayo, mas makikita po ninyo. Ito maraming nakatanim talaga ng mga puno. Hindi po niya tinatanggal. Kasi ang sinimulan niya talaga ay ayusin mo na yung daan, ayusin yung beachfront, tapos nagtanim-tanim. So napakaluwang po ng area. Tara puntahan ko din muna yung isang entrance kanina na hindi natin napasok dahil nakasarado po, para po makita po ninyo yung area, kabuuan ng area dito sa bayan ng Bulinaw. Napakaganda at napakaaliwalas, napakahangin po dito sa lugar na ito, napakalamig. At sa summer maganda dyan, napakaganda. Ang ganda kasi tsaka yung sand niya, parang hindi pa ako nakapunta ng Boracay pero parang gano'n natin, parang white sand ata. Kikita nyo mamaya, babalikan natin yung harapan para po makita po ninyo. So ayun, ito po yung daan na isa sa main entrance. Ayan, pagpasok mo dyan, pwede kang mag-park dito sa taas, tapos dun ka sa pababa, yun pwede po yun. Or kung magawa itong subdivision, pwede itong yung main entrance na isa, tapos sa kabila yung isa. Napakaganda po. Ito na po yung mataas na part ng area, pero mamaya ako papakita yung mismong overlooking niya para makita po ninyo. So kung makikita nyo naman dun sa aerial view mamaya, makikita nyo yung mga, tapos yung sa unang part ng video na to, pag nakita nyo po doon, napakaganda po nung mga yung view niya sa taas, napakaganda yung overlooking niya. So ito po yung main entrance. Ayan, so ang kuryente, wala naman po kayong maging problema dahil may kuryente na po dyan. At the same time, cemented road na po itong ating barangay road dito sa part na ito. At nasa 4.5 kilometers lamang ito mula sa town proper. Napakalapit lamang. Ayan, sa mga nandyan dyan sa abroad, napaka magustuhan nyo to, yun, napakahaba po nung front page nito. So balikan natin, puntahan natin ulit yung overlooking nya. Tara, tingnan naman natin. Akyat tayo ng konti.
Kasi ito po yung main entrance. Tapos pagpasok mo, overlooking na. Kung makapagpatayo ka dito ng mataas-taas na building mo, naku, kitang-kita mo na yung dagat. Sobrang napaka ganda. Kasi ako, tatanawin ko lang talagang hindi, walang halong bola. Napakaganda po itong property na ito. Napakaganda po yung pagkaka-develop nung daan. Napakaganda po yung pagkakaayos nung plano nila upang makita po yung kagandahan ng dagat sa beach front niya. Ayan po, dito na tayo sa overlooking. Kung matutanaw nyo po doon sa dagat, ayun, tanaw na tanaw. Kung makapagpapatayo ka pa dito ng building, naku, napakaganda po nito. Ayan, kung makikita po ninyo, overlooking na po. Dito na tayo sa overlooking view. So yan yung mga rock formation. Ayan, napakaganda. Wala na akong masasabi. May mango farm pa dito yan sa likod. So yung mangoes hindi natin nabilang. Basta papakita ko po para makita po ninyo, para lahat po ay makita nyo na po, at mga katanungan nyo sasagutin ko na lamang po dito sa aking YouTube channel or doon sa aking messenger. Pwede nyo akong i-message sa Joel Quaresma Bilmoro, at sa aking Viber naman, nandun po yung aking number, nandyan po sa aking screens. Pwede nyo po akong tawagan sa Viber at saka WhatsApp, at pwede rin po sa phone, sa cellphone, pwede rin po. Ayan, napakaganda talaga ng overlooking niya. Ayan, nandito ulit tayo sa mismong baba para po makita po ninyo. Tara, puntahan na natin yung ibang part ng lupa dun sa, ito na yung daan papunta naman sa ibang exit nito, sa ibang barangay road, pero papunta rin po yon sa highway. Ayan, meron pa pala ditong overlooking dito. Ganda rin nito dito sa right side niya. Pag nakaharap po sa dagat meron, sa left side niya meron din pala. So puntahan natin para makita rin po ninyo. Napakaganda. At yung lupa, naayos na talaga. Talagang yung mga kailangan na lang ilagay, kung anong gustong ilagay, bahay or ano man, yun na lang po yung mga kulang dito sa property na ito. Ayan, napaganda. Yun din po, may daan din po sa baba. Ayan, daan din po yun. Napakaganda po ng property na ito. Ayan. So ayan kami mismo nag-video niyan, kaya wala pong copyright. Ayan, kami po mismo. Kung may makakuha po ng video namin na to, ay hindi mo sila nag-video nun, kasi may mga humihingi din kasi ng mga videos natin. Ayan. So yung mga buko dyan hindi nakasali. Yung daan, yun po yung boundaries. Ayan, boundaries po yan pag dito sa part na ito. Ayan. Ayan, yung daan dyan, boundaries yan. Meron talagang daan. Talagang gumawa po yung seller ng daan upang kumbaga wala nang problema sa kanyang mga plano sana. Kaya lang, syempre, may dahilan kung bakit hindi niya naituloy. Siguro ay kailangan tapusin yung mga ibang project, nagkasabay-sabay po siguro, kaya kailangan na pong ibenta itong mga ibang part ng lupa. So, napakaganda. So dun sa aerial view nito, siguro mag-voice over na rin pa rin ako, kasi napakaganda po nun para po mabanggit ko po lahat kung nasa ang part na yon. So ayan, nakakapagod din maglakad dyan, grabe. Pag gusto nyo pong i-tripping to, samahan ko po kayo. Nagmula pa po ako ng Balungaw, Pangasinan. Nasa 4 hours na biyahe, 4 hours mahigit na biyahe po yan. Napakalayo, kaya sobrang wala namang parang hindi ka na dismaya, kasi pagdating mo dito sa property ng ito, napakaganda naman. Ganito talaga yung buhay namin bilang ahente ng lupa, ay kailangan mo magsakripisyo upang baka sakali mabenta po ito. Napakalaking halaga na rin po yung 5% nitong lupa na ito. So ulitin ko, ito ay bayan ng Boninaw, Pangasinan. So Boninaw, Pangasinan po ito, at mayroong sukat na almost 20 hectares.
Mayroong 12,000 hectares mahigit na titulado at meron din pong 6.9 hectares na tax deck. So tax deck po yung iba, kaya para mas malinaw po, para hindi na po kayo magulat na tax deck pala, parang ganoon. Ito gagawin daw sanang fish pond din yan, pero syempre hindi pa po naituloy ng seller natin. Pero matagal na rin po itong dinidevelop ng seller po natin, kaya matagal na po yung mga daan na yan. Talagang pinapalinis lang daw talaga nito lahagi ang property upang hindi po siya maging masukal, kumbaga, para tuloy-tuloy pa ring malinis. Kung may bibisita or mayroong papasok sa lugar ay malinis pa rin. O ayan, palapit na tayo dun sa part na may manggahan at the same time may iba't ibang ano po, parang mga puno na hindi ko alam kung anong mga puno. So dito sa meron din po mga tenant dyan, pero yung tenant okay naman po, wala na pong problema kasi si seller na po ang bahala doon. Sa mga nakatayo dyan, siya rin bahala doon. Meron po siyang paglalagyan, kumbaga, sabi niya meron na siyang property na kung saan niya ililipat yung mga tenant niya. So wala pong magiging problema. Ayan, may baliti po siya. Ayan, 2 baliti po yan. Ay, nakapagod din. Ito na, yung ibang part ng daan. So napakaluwang talaga din ng 20 hectares actually. Sabagay nakalibot na rin ako ng 15 hectares. Grabe din. Matagal din po yun na nilibot namin sa bayan ng Kuya po, at hindi naman po kami nakabenta nun. Sana ito may mga magkagusto po nito, kahit ganun po kalaki or kataas ang presyohan dito sa bayan ng Bulinaw, or yung presyon kasi dito ay grabe na din talaga. Pero 20 hectares po ito. Yung presyo naman nito, makakatawad po tayo basta po sure buyer, para makakausap niyo po mismo ang seller po natin. So sa mga kapwa agent po dyan na may buyer ng ganito, pwede naman po. Pero syempre pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay kung paano po yung gagawin sa pakikipag-usap sa seller. Kasi nga gusto ng seller ay yung hindi masyado maraming kausap, kundi kung ano yung kausap niya na agent, yun lang. Tapos ang mag-usap na yung agent to agent na. So pag may buyer naman po kayo, buyer to seller naman pag-uusapin natin, wala naman pong problema. So pwede nyo rin pong i-alok ito mga boss, mga bossing dyan na pares nating mga hanap buhay. So hindi po tayo magkakalaban sa hanap buhay, kundi magkakasama tayo, kaya magtulungan po tayo. So ayun muli, at ito po ay may sukat na almost 20 hectares. 12 hectares mahigit yung title. 6.9 hectares naman yung tax deck. So napakaluwang po nito, at wala ka na pong baga. Ang maging problema lang talaga dito ay yung capital, pambili, at capital ng pampaayos ng mga structures, ganun. So kung maganda rin po itong masubdivide, pero medyo matagal nga lang. Pero kung kayang-kaya nyo naman pong bilhin, shout out dyan sa mga nakakanood nito na natin, viewers natin na medyo malaki-laki ang pera, yun, pagkakataon nyo na po para makakuha ng ganitong property. Napakaganda. Ito yung mango farm, starting ng mango farm, napaka dami din nito, hindi ko lang mabilang. Meron po siyang mga siniguelas din, may mga mili na talaga, pati ibang klaseng tinanim din po dito. Matagal rin po kasing itong property na ito ng seller daw, sabi niya matagal na sa kanya, kaya yung daan solid na po, hindi na po siya magpuputik or pag umulan, ganun. So napakaganda ng pagkakaayos niya, at wala kang masasabi kundi ang ganda pag pumunta ka dito sa lugar na ito. Maganda nga lang, malaking area. Ayaw niya man pong magpakat. So sabi niya, ayun niyang cut, dapat buo. So
So sa mga magtatanong kung pwedeng cut, hindi po pwede ang cut, sabi po ng seller po natin. Pero malay nyo, try nyo po kung half, siguro baka gusto naman, pero ayaw niya eh. Yun po yung ano, kasi may mga part po dyan na nag-L yung lupa sa likod, kaya ayaw niya pong ipakat. Kasi pag syempre pag cut, ang bibilhin lang is yung frontage sa dagat, ay hindi pa niya mabibenta dito sa likod kahit pa naka-barangay road. Hindi pa niya mabibenta ng gusto niyang price. So gusto niya sabay-sabay, nga lang mataas talaga din po yung presyo pag malaking area, ay malaki yung halaga pag malaking area. So ito nga po ay napakaluwang. Ito yung mga mangoes. Ipapapunta po tayo dun sa part kung saan yung isang pwedeng entrance tsaka exit din dito sa likod. So dyan mo mismo papunta. At marami pong manggahan. Napaka dami ding nakatanim na mahogany pero maliliit pa. Pero may mga ibang tanim pa na melina na mas mabilis namang lumaki. So yung buko po ang marami, tsaka mangga, ayun. Pero marami pong iba't ibang puno na hindi ko po alam kung ano pong klase ng puno yung iba. Napakaganda, at kung gusto niyo po itong libutin or puntahan pala or tripping, ulitin ko po, tawagin niyo lang po ako sa aking Facebook account, sa aking messenger, Joel Quaresma Bilmoro. At ganun din po sa aking messenger, sa aking ganun din Joel Quaresma Bilmoro, sa aking Viber, isa po number ko, tsaka WhatsApp. So gusto pong mag-tripping or mga buyer na gusto pong puntahan nito, hindi po na po kasali yung bahayan dyan, yan na po yung boundary, itong daan na ito. May mga boundaries na po yan, so wala tayong magiging problema. So ito po yung papunta sa susunod na area. So ulitin ko rin po, meron din po tayong partner sa kumbaga engineer na legit engineer na nabentahan natin, pwede rin namin maging partner para sa pagtatayo ng mga inyong dream house, mga buildings, kung ano pong gusto nyo. Any point of Luzon, pwede po si Engineer Santiago. Ayan, may mga rock formation din pala dito. So ayan po yung manggahan. So ayun, sana magustuhan nyo po ito. Tara, balikan ko ulit yung sa harap. Ayan, yung harap po mismo. Ito po yung sun. So ulitin ko. Ayan, galing na tayo sa likod. Inikot ulit natin yun. Ayan, ito po yung mismong sun. Napakaganda po ng part na ito. Sa aerial view kasi madilim po yung sa may tubig niya dyan kasi mababaw. Pero pag dito naman sa harap, hindi siya kan. Para kasing black dun sa aerial view. Mamaya baka, ba't kaya black yun? Baka magtaka po kayo. Hindi po yun. Yun po yung mababaw na tubig. Kumbaga, yung ano po kasi, after ng mababaw na tubig, then yung mga kumbaga may mga ano tawag yan, siguro mga buhangin or kung may corals man, kasi mahaba po yung mismong mula sa may ano po ng alon, napakahaba po, maluwang. So ayan, kami po ang nag-video nito ha, kaya wag po kayong mag-alala, hindi po namin talagang pinuntahan po namin yung location na ito, namin inaalam po sa inyo. So ayun, nakakapagod pong magsalita, kaya ulit po, ito ay bayan ng Bolinao, Pangasinan. At sa presyo, at habang pinapano ko po yung aerial view, dun ko po sasabihin. Ayan, ito po yung aerial view ng ating area. Kung makikita nyo po, ang ganda talaga tong harap niya. Talagang well developed na siya. At wala na siyang, kumbaga wala ka nang i-develop dun sa part na harap nung lupa dito sa dagat. Ayan, napakaganda. So makikita nyo low tide kasi nung time na punta kami dyan, kaya ganyan po yung harap niya. Parang black yung harap pero hindi po. May mga ano po dyan, may mga parang damo-damo niya sa, ewan ko kung parang seaweeds, mga ganun.
Ayan. Ganyan po yung harap niya, napakaganda. Ayan, magang umaga po yan nung nandyan po kami. Maaga po kami dumating dyan, mga sabihin na natin 8 PM. Ayan, kaya napakaganda. So may mga tanim na rin pong buko yan, pero yung mga kapal na buko hindi po kasali po yan. Ito lamang po, ayan, makikita nyo po yung daan, parehas na may daan sa gilid. Yan po yung boundaries ng property. Napakalapad po ng frontage niya dun sa beach front. Ayan. So, along Barangay Road naman po siya. Wag po kayong mag-alala. Along cemented Barangay Road pa. Dun sa likod, hindi na po siya cemented road at rough road po siya. Pero pwede rin exit tsaka entrance po doon. May lusutan din po doon papunta sa highway. So, ulitin ko, ito ay almost 20 hectares. 12,000 hectares yung titulado at 6.9 hectares yung tax declaration. At ito po ay malapit lamang sa mismong bayan, 4.5 kilometers. Nasa bayan ka na ng Bulinaw. So, napakaganda kung makikita nyo po. Napakaganda po ng mismong front ng lupa. So, na-develop na siya. Hindi katulad dito sa mga kapitbahay na masukal pa. Sa kanya kasi talagang inayos na niya. Kaya napakaganda. So, ito po, ang presyo po nito ay 4,000 per square meter. 4,000 per square meter po siya. So makikita nyo dito sa kabila hindi pa po siya malinis. Kumbaga, compare doon, siya yung pinakamalinis, talagang inayos na niya. So bawat may daan po yan. Kung makikita nyo po dito sa aerial view, ayan, yung mga may daan-daan po dyan. Maganda po na mabili po ito ng mga nagde-develop ng mga lote dahil ang ganda na po nito. Wala ka pong masasabing kumbaga nalinis na, wala nang, hindi na siya masukal, may mga iniwang puno, pero parang magagamit mo siya sa view or sa parang magagamit mo siya para mas mapaganda mo po yung area. So napakaganda. Ayan, papakita po namin yung pinaka mataas para makita po niyo yung surroundings. Makikita siya lang yung kung ano yung pinakamalinis dyan, yan yung property. Ayan, yan po yung property. So yung taga natin talagang natras niya. So siguro gusto niyang makita yung dito sa part na ito, maipakita yung ibang portion ng mga ibang lupa. Ayan, iba po kasi yung mga yan. Pero may binibenta rin po ako dyan malapit dyan sa area na 1 hectare naman. 1 hectare. So yan naman, 1 hectare, 5,000 per square meter. Pero i-vlog ko po yan pero hindi ko na po siya na aerial view. Ito lang po ang na aerial view namin dito yung sa part na ito ng almost 20 hectares. 4,000 per square meter. So, sa capital gain tax, pag sa 4,000, sagot po niya yung capital gain tax. Pero pag i-negotiate po yung price, pag-usapan daw po nyo about dun sa capital gain tax. Depende po dun sa mapag-uusapan yung presyo. So, sa naman, sa mga legal matters, wala na po may problema dahil kompleto po ang ating seller. May mga attorney siya, may mga po siya. So, marami pong makakatulong para sa mga legal matters. So, ayan, makikita nyo yung mga daan, talagang nakahanda na. Nakahanda na yung mga daan para sa property. So, ayan, kanina yung mga rock formation, tapos dun sa taas, yun po yung sa may mga puno na yan, sa mas makapal na puno dito sa taas, sa may usok, ayan po yung overlooking view niya. So, napaka ganda. Kung makikita po ninyo, ayan. So marami po pong pwedeng gawin dito sa area. Kung kulang pa po yung lupa na yan sa inyo, ganyang kalaki, marami po pong benta sa tabi niyang lupa. So pwede pa rin po nating dagdagan yan after po na mabili niyo po itong area na ito. Pero napakalaking area na rin po kasi itong 20, almost 20 hectares at saka yung presyo niya talagang malaking pera na po. Kaya pinag-pray po namin na may magkagusto po dito at mabili po
dahil malaking tulong po sa amin yung 5% nito, dahil 5% po yung usapan po namin ng seller. Any deal naman po, walang magiging problema. Yan, yung mga bahay na yan, mayroon naman po siyang paglalagyan, kaya wala po kayong magiging problema. So ayan, nag-L po kasi siya. Kung makikita nyo yung daan na nag-L dito sa likod, yun po yung boundaries niya dito sa left side. Yun po yung boundaries. Tapos dito sa harap naman, diretso lang yan hanggang dito sa taas. Ayan. So napakaganda. Kung makikita nyo po, wala po kayong masasabi kundi ang ganda. Ang ganda, wala lang pera, parang ganun. Pero so, kung sa may mga pera dyan, napakaganda po nito. Kung kaya nyo pong bilhin ito at sobra-sobra po yung pera po ninyo, ang ganda po nitong investment. At kung mahilig po kayong talagang ng mga, kung marami kayong kaibigan na gustong mag-explore po sa lugar na ito, yun, napakaganda po nito. Ganda. Kung marami kayong mga kaibigan, madadala nyo dito para gustong tumira dito sa lugar na ito, napakaganda po. Pwede nyo pong, yung plano ng seller po natin, pwede nyo pong ituloy po yun. Meron na po siyang nagawang map noon. So ayun, sana magustuhan nyo po ito. At ulitin ko, dito sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan, may sukat na almost 20 hectares. Ang title po ay 12 hectares mahigit at ang tax declaration naman ay 6.9 hectares. Capital gain tax, depende po sa mapag-uusapan ninyo, pero pag 4,000 per square meter, sagot po niya capital gain tax. Wala pong magiging problema. Yan po yung boundary, yung daan na yan. So, yan yung mga paligid, ayan, yung mga katabing lupa. Ayan po. So, nag-uumpisa na rin po palang maglinis yan sa kabila. So, ayun, sana magustuhan nyo po ito at pakitawagan nyo po ako sa aking mga nabanggit na ay nakalagay na numero dito sa aking screen. Ayan, kung saan na napunta yung ating aerial view. So ayun, at sa aking messenger nandiyan din po sa aking screen, pakitingnan na lamang po. At sa lahat po, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aming munting channel, Mucha and Chowel Vlog. And salamat din po sa lahat po ng nakabili sa amin. Maraming salamat po sa inyong tiwala at patuloy po na nagtitiwala. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you all and more blessings po sa inyong lahat. Diyos po ang bahalang magbalik ng pagpapala ng higit pa sa inyong inaasahan. Ayan. Pinapakita na lang po siguro ni Brother Cello yung ganda ng tubig. Ayan, white na white dun sa kabila. Pero dito kasi mas ano po yung tubig dito. Ayan, makikita nyo parang white something talaga. Kunding ano lang po ito, kunding low tide kasi yan, kaya ganyan po yung parang black. Pero pag makita mo to ng personal, mamamangha ka sa ganda at pagkaka-develop po ng area. Lalo na po kung malagyan po ito ng mga iba pang mga kumbaga magagawin mong may mini suka dyan, maganda rin po. So ayun, muli maraming salamat. Diyos po ang bahala magpala sa inyo, and shout out po sa lahat po ng ating mga viewers dyan. Maraming salamat. Pakihit na rin po ang notification bell upang maging update po kayo sa susunod pang mga video. Kung hindi man po kayo makapag subscribe, please like and share na lang po para po pakasakaling mapanood po ng mga iba pong mga viewers natin mula po sa ibang bansa at dito sa bansang Pilipinas. Muli, Diyos po ang bahalang magpala po sa inyong lahat at wala po akong ibang mababanggit kundi pasasalamat dahil patuloy po kayong nandiyan upang suportahan po ang aming munting channel, Mucha and Chowel Vlog. Ganoon din po sa aming susunod, magdadagdag po ako ng aking vlog tungkol po sa aking pagbaba and sell po ng sasakyan. So ganoon din po sa lahat po ng aking mga pupuntahan, upang sayang naman po kasi yung araw-araw na video. Minsan po kasi sa lupa ay medyo mahirap din po mag-tripping, kaya minsan pag busy sa mga bagay-bagay hindi po tayo nakakapag-tripping, kaya dadagdagan po natin upang mayroon po kayong mapanood. Muli maraming salamat. Huwag po kayong magsawang sumuport ano man pong video ang making mai-upload po. Maraming salamat at sana matumayan po ang aming viewers. God bless you all.